Hello mga kababayan, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Sa video na to, pag-uusapan natin about CellPip. Pag-uusapan natin yung format ng CellPip o yung structure ng CellPip, gaano katagal per structure, at ano yung mga kailangan mong score para maabot mo yung gusto mong CLB level dito sa CellPip. Tara, pag-usapan natin. Guys, umpisahan natin. Pumunta ka sa cellpip.ca, siguraduhin mong ito yung tamang address na pupuntahan mo. Siyempre, para legit na yung website na pinuntahan mo ay talagang Cellpip. Malalaman mo agad yan kung ganito yung structure ng website. Okay, so may mga testing center na din sila guys sa iba't ibang Southeast Asia. Hanapin mo lang kung saan ka dito, kung general, kunwari dito sa Canada, makita mo agad kung saang province ka, let's say for example dito sa Ontario, may iba-ibang cities dyan. Tapos makita mo din, let's say dito sa taga Mississauga ka, o let's say Mississauga, titignan mo yung date next month. Yan, for the month of August. Click mo lang guys, try natin. Mas malalaman mo na agad kung ano yung available na test. At ayaw. Yan, nag-load lang guys. So malalaman mo agad kung sa Toronto ka or saan mo gusto mag-book. Ikaw na bahala kung saan ka malapit. Hanapin mo yung pinakamalapit sa'yo. Pwede ka naman mag-select ng city. Pwede mong i-select is Mississauga. Click mo lang guys. Mag-a-appear naman yan bawat day kung sold out na. Yan, hanapin mo lang dyan. Ito, kunwari, yung Beats sa Mississauga, available pa siya. Pwede kang mag-register. Pero before ka mag-register, kailangan mo mag-sign in or mag-create muna ng account about dito sa Cellpip na to para ma-verify mo lahat ng mga kailangan gawin. Pero before ka mag-book, kailangan mo munang alamin kung para saan ba, for general ba or general SL. Itong general na to is kung di ka pa permanent resident, ito ang dapat mong kunin. Self-pip general. Tapos pag itong LS naman, for citizenship to guys. So mas mababa ang requirement dito sa general. Pag permanent resident ang a-applyan mo, kailangan itong general selfie pang piliin mo. Ang current price nito ay 290 plus tax at it takes under 3 hours para i-take tong general test na to. Ang pagkakaiba nitong dalawa is dito sa general, kailangan mong mag-take ng listening, reading, writing, speaking. Pero dito sa general LS is listening and speaking lang ang kailangan mo. At dito sa general LS na to, ang kailangan mo lang dito na score is CLB5. Ngayon, pag-usapan naman natin yung apat na parts or components na kailangan mong i-take sa CELPIP General. Yung unang-una mong i-take is listening. At meron siyang total allotted time of 47 minutes to 55 minutes. Bakit bakit between that range? Etong practice task na to, may oras din yan guys. Siguro mga 30 seconds or 20 seconds. Tapos in between parts, like tapos ka na dito sa part 1, merong break yan ng mga 10 seconds before ka mag-transition dito sa part 2. Same as sa ibang part. Kaya nagkakaroon ng gap na 47 to 55. Ngayon, kung nagmamadali ka or ayaw mong gamitin or i-maximize yung time mo, pwede mo siyang tapusin ng 45 or 47 minutes kung ayaw mo nung mag-break or nagmamadali ka. Dito sa listening task, meron siyang 6 parts. Meron lang isang practice test. Okay, yun ang tatandaan nyo. Practice task muna and then after nun, magta-transition ka na sa
um, part 1 to part 6. Yun na yung listening, guys. After nyo mag-listening, ang next task na kailangan nyong i-exam is yung reading. At tingin ko, isa to sa pinakamahaba. Kasi ang allotted time sa reading is between 55 minutes to 1 hour. At meron itong 4 parts. Same lang din ng listening, meron siyang practice task na tinatawag. At least papano, may warm up ka. Gamitin mo tong practice task na to, huwag kang mag skip. Same sa lahat para lang makapag-warm up ka. Parang ito kasing practice task na to, warm up task to para dun sa mga next na exam. So, meron tayong 4 parts, iba-ibang part yan. Hindi ko na-explain isa-isa. Gagawa ko ng sariling video nito. I-discuss natin isa-isa yung mga diskarte na kailangan mong gawin sa susunod na video na to kasi focus lang tayo kung ano yung component ng bawat uh, task or bawat components and then ilang part siya. Next part naman is after reading is writing. Meron lang tong dalawang task. Wala siyang practice task, guys. So, dalawang task lang siya, task 1 and task 2. Meron kang 53 minutes to 60 minutes. Pero nagkakataon kasi, based sa experience ko, natatapos ko yung task mga 4 minutes or 3 minutes pa natitira, minsan 5 minutes. Gamitin nyo yun para mag-recheck or check nung grammar, yung mga period, mga comma na kailangan yung palitan on both um, tasks. Yung last na component, guys, is speaking. Ito yung may pinakamaraming part, kumbaga. Pero ito yung may pinakamaiksi, 15 to 20 minutes lang. At meron siyang 8 parts. So, 9 siya in total kasama yung practice task. Kasi dito mo ipapractice kung gumagana yung mic. Doon sa exam, titignan mo yung lagi yung mic. Kasi kung yung mic is naka-red, umiilaw, is hindi siya gumagana. So, kailangan walang red yung mic. Parang ganito siya eh. Ilalagay mong ganyan. Tapos, makikita mo dito kung red or walang red siya or umilaw yung red. Pag red yon, hindi siya gumagana. So, kailangan may ano ka, hindi siya naka-red. Or kung nag-red man, ibig sabihin technical issue. Feeling ko, i-rep kung nagkaroon ka ng issue sa task 4, biglang nag-red, i-repeat mo yung exam. Parang ganun ang tingin ko ha. Guys, take note nyo din sa exam, lalo na sa listening and reading, meron unscored item. Ibig sabihin, na ginagawa nila tong unscored item na to para dun sa test development. Isa siguro to dun sa naranasan ko, guys, na sobrang hirap nung reading ko at listening. Siguro mga unscored items yun, hindi mo alam kung saan dun, anywhere from beginning sa middle or sa end yung mga unscored items na yon, hindi nila sasabihin sa'yo pero alam na nila kung saan yon. Kaya siguro nung nag-exam ako, sobrang hirap din. Siguro yun nga, isa yun sa unscored items. Okay, so pag-usapan naman natin yung scoring ng bawat components. Una sa lahat, listening. Para makakuha ka ng CLB 10, kailangan hindi ka lalampas ng 3 mistakes or yung score mo dapat is 35 to 38 lang. Yan ito. So, pag federal skilled ka or nasa tier 01 ka, ang kailangan mong score is CLB 7, which is dapat ang score mo is nasa 27 to 31. Pag nasa tier 3 ka, katulad ko, ang listening level na kailangan mo is CLB 5. So, nasa 17 to 23 dapat ang score mo sa listening out of 37. Ito naman tayo sa reading. Pag reading, medyo mas madaling makascore dito sa reading kasi mas mababa ang requirement. Reading, pag CLB 10 to 12, nasa 33 to 38 ka. Pag federal skilled
ang kailangan mo or nasa tier 0 and 1 ka on express entry, ang requirement mo is 24 to 28. Pag katulad ko, nasa tier 3 ka or tier 2, kailangan nasa 25 or 15 to 20 ang score mo. Okay, yung next naman is writing. Guys, dito na iba yung scoring nila. Kasi sa writing, i-assess ka in 4 parts. First part is yung content, yung number of ideas mo, ano yung quality ng ideas mo, kung paano ka mag-organize, examples, and supporting details. Tapos yung vocabulary mo, gumagamit ka ba ng basic wordings, advanced, readability mo, yung format mo, paragraphing, paano ka mag-structure ng email. Ituturo ko din yan kung paano gawin to, and then yung task fulfillment or hindi ka ba nalayo dun sa hinihiling nilang sagutin mo. Kasi minsan, sumisegue ka, medyo malayo na, i-assess ka dun. And also, yung word count, kasi may limit yun guys, around 150 to 200 lang. And lastly, dun sa speaking performance standard nila, i-judge ka din sa 4 na categories, yung content or coherence, same lang din sa writing mo, vocabulary, dito na nagkatalo sa listenability. Ibig sabihin yung pronunciation mo ng words, intuition, projections, yung grammar mo, and yung task fulfillment. So, dito sa writing and speaking, hindi siya computerized, guys. Ang nag-a-assess sa'yo dyan is mga rater, kumbaga. So, nandito naman kung sino yung mga rater na yan. Yung mga rater na yan are native speaker of English, or kung hindi ka native speaker, ang level ng English proficiency mo is nasa CLB 11 or 12. So, sobrang taas. Tapos, may requirement din na may undergrad degree ka, may teaching experience ka, lalo na sa English or language, uh, education, and syempre resident ka ng Canada. Dito nagiging subjective yung writing and speaking. Minsan, yung isa hindi niya trip yung sinulat mo, minsan yung isa trip niya. So may merong human factor. Yun naman ang maganda pag nagpare-assess ka, i-take consider mo yun, yung human factor na yun. Let's say natapos mo na yung exam mo, meron ka ng bawat components, meron kang mga CLB or self-pip level, ito yung equivalent niya. So parang 1:1 siya kung kung self-pip level 12 ka, 12 din yung CLB mo. Kung CLB 10 ka, 10 din yung CLB level mo. Pero dun sa self-pip exam, meron kang overall self-pip level. Sa case ko is CLB 10. So, ang ibig sabihin nun is highly effective proficiency in workplace and community text. At si Leslie nasa overall CLB 11, which is yung advanced and proficiency in workplace. Yung CELPIP nga pala, meron din silang guide kung paano ka mag-review dapat. So, pwede mo namang i-download to. Tapos, meron silang mga tinitinda na mga study materials, online test practice, yung mga pwede kang pumunta sa mga seminars or mga video tips. Pero nanonood daw kasi ako sa YouTube, guys. Meron silang punta ka lang sa Selpip official YouTube channel ng Selpip. Dinidiscuss nila yon kung paano yung technique sa pag-answer ng writing, ng speaking, at yung ibang components. Okay, let's say tapos ka na mag-exam at hinihintay mo na lang yung result mo. Dito sa website nila, sinasabi nila, makita mo yung result by 3 to 4 business days. Para sa amin ni Leslie, 2 days lang, nandun na. So, may magno-notify sa'yo yan. Either pwede mong iset sa account mo na text, email, or mag-login ka.
Yung test result mo pala is valid for 2 years. And then, pag magre-reevaluate ka, ang bayad niyan is $50, $55 per component. So, kung dalawa yun, 110 plus tax. At i-release nila yun 2 to 3 business days lang din sa akin eh. Oh, tama. So, yun lang naman yung kailangan mong malaman sa CellPip. At good luck. Good luck sa inyong lahat. Itong vlog na to is para malaman nyo lang yung basic requirements or basic na parts, structure, evaluation, magkano nga ba yung CellPip, anong CellPip ang kukunin mo, general o LS, para lang may guide kayo para sa exam nyo. So, good luck sa inyo guys. Kaya nyo yan. Mag-aral kayo mabuti. Peace.